Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya pinagkakaloob sa atin. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw na ng ating misa pagsisiyam para sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria na nagdala sa ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Tuloy nating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan kasama ng mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga kapatid natin na dumaraan sa iba't ibang suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating yumao na. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa pagkataong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, nasamba ka namin, lulwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin. Adakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Dero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin.
pag-aalis ng mga kasaanan ng sanlibutan. Mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Kapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.
Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay hihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa kanyang sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo na Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel
ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo. At ngayon, pabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga sanyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika na Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po. Sino na po kaya ang nakaranas ng swerte o siniswerte? Kapag sinabi po nating swerte, ibig sabihin ay pinagpala. No? May mga taong sadyang pinagpala. Bakit kaya may mga taong pinagpapala? Ano ang sukatan ng mga taong pinagpapala? Meron po sa Chinese na tinatawag na lucky charm. Alam niyo po kaya yung lucky charm? Kapag daw taglay mo yung lucky charm, lumalapit sa iyo ang swerte. Kapag taglay mo yung lucky charm, lumalapit sa iyo ang swerte. Pero ito isang bagay na taliwas sa atin pong pagkaunawa bilang mga Katoliko Kristiyano, na ang pagpapala natin ay hindi galing sa lucky charm. Sapagkat ang pagpapala ay biyaya ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. At kapag ito'y biyaya ng Diyos, meron itong pinanggagalingan. May dalawang puwersa na nagtatagpo. Ano yung dalawang puwersa na nagtatagpo para maging biyaya? Yun po ay galing sa katapatan at pagsusumikap ng tao plus awa ng Diyos. Kapag ang tao may pagsusumikap
at may katapatan sa Diyos. Yun ay sinusuklian ng awa ng Diyos. Tinutumbasan ng awa ng Diyos. Kaya nga po sa Ebanghelyo ating napakinggan, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista, ang anak ni Zacarias at Elizabeth. Sapagkat ang pangalang ibinigay ni Elizabeth at Zacarias sa kanilang anak ay Juan, na ang kahulugan ng pangalang ito ay ang Panginoon ay nagbibiyaya. God is gracious. Regalo ng Diyos si Juan kina Elizabeth at Zacarias dahil silang dalawa ay naging tapat sa Diyos. Silang dalawa ay nagsumikap na manalangin, umasa, magtiwala sa Diyos. Kaya nga, nung matanda na silang dalawa at baog pa itong si Elizabeth, saka dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Nagkaroon ng biyaya, ng pagpapala ang kanilang pagsusumikap at katapatan sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, dito po tayo inaanyayahan ng ating Panginoon upang tayong lahat bilang mga Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ay inaanyayahan na tayo ay magsumikap, manatili, maging tapat sa ating pagsandig sa Diyos, sa ating pagtawag, pagkilala at pagdulog sa Diyos. Sapagkat hindi po kinakalimutan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ito pong sina Elizabeth at sina Zacarias, matagal nilang ipinagdasal yon na sila'y magkaroon ng anak. Kung kailan sila'y may edad na at itong si Elizabeth ay baog pa, saka sila dininig ng Diyos. At yun ay dahil sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang katapatan, at sa pamumuhay na matuwid sa Diyos. Minsan tinanong ko po sa isang pagbibigay ko ng talk kung ang grasya ay karapatan nating mga tao. Karapatan po ba nating mga tao ang grasya ng Diyos? Hindi po natin karapatan ang grasya, sapagkat ang grasya ay galing sa kagandahang loob ng Diyos. At ito po'y ibibigay ng Diyos dahil una sa lahat, siya ay mabuti. Pero yung ayuda na galing sa gobyerno, yun po ba'y karapatan natin? Opo. Karapatan po natin yon. Bakit? Sapagkat tayo nagbubuwis. Tayo nagsusulit sa gobyerno. At kapag tayo nangailangan, karapatan nating tayo tulungan ng gobyerno. Dahil tayo nasa bingit ng pangangailangan, bilang mamamayan, kailangan tayong tulungan. Pero, kapag tayo po ba'y nangailangan, karapatan po ba tayong tulungan ng Diyos? Hindi. Kasi, mula sa kagandahang loob ng Diyos, ang biyayang ating natatanggap. Hindi naman po tayo nagbubuwis sa Diyos. Ano ho? Nagbuwis po ba kayo sa Diyos? Ako, hindi ako nagbubuwis sa Diyos. Wala namang VAT sa langit. Ano ho? Walang VAT sa langit. Pero bakit tayo tumatanggap ng biyaya? Dahil yon sa kabutihang loob ng Diyos. At upang magtagpo yung biyaya na yon, kinakailangan magtrabaho tayo. Kinakailangan tayo mayroong gagawin.
may effort on our part. Hindi yung basta ka na lang nganga, hindi yung basta ka na lang titingala at sasahod sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng biyaya. Kinakailangan mo munang mag-effort, mag-exert ng effort, magtrabaho. Di ba? Anong kasabihan natin? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung hindi gagawa ang tao, paano maaawa ang Diyos kung wala ka namang ginagawa? Kung hindi ka nagtatrabaho. Kinakailangan merong cooperation. Yung gawa ng tao at yung awa ng Diyos, pag nagtagpo, isang biyaya na hindi natin masusukat, hindi natin matutumbasan. Sapagkat kapag ang Diyos ang nagbiyaya, siksik, liglig at umaapaw. Hindi mo yon matatawaran. Pero karapatan ba natin yon? Hindi. Yun ay sa kagandahang loob ng Diyos. Palaging sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya nga, wala po tayong karapatang magreklamo sa Diyos. Wala tayong karapatang i-question ng Diyos kung bakit hindi niya dinirinig agad yung ating panalangin. Hindi tayo pwedeng mag-demand sa Diyos. Sapagkat mayroong kanyang panahon ang Diyos para ibigay ang biyaya na nakalaan para sa atin. Merong sadyang kalooban ng Diyos para alam niya kung kailan niya dapat ibigay sa iyo ang biyaya. Yun ay laging nasa tamang panahon. Kaya, huwag kang maiinip, huwag kang magtatampo sa Diyos, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kita nyo si Elizabeth at si Zacarias. Sa hindi inaasahan nilang pangyayari, kung kailan matanda na sila at baog pa itong si Elizabeth, saka lang dumating yung biyaya. Bakit? Sapagkat hindi sumuko yung dalawa. Hindi sila nawala ng pag-asa. Patuloy lang sila sa kanilang paglilingkod sa templo, patuloy lang sila sa paggawa ng mabuti sa kanilang katapatan sa Diyos. Kaya sa huli, may biyaya. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa po sa atin hong paghihintay sa dakilang pagsilang ng ating Panginoon, alam natin na hindi lang natin daladala sa ating buhay, sa ating pagsimba, sa ating pananalangin, yung gusto nating hilingin sa Diyos. Bagkus, nagsisimula ito sa ating pagsusumikap, sa ating effort na ginagawa, na palagian tayong dumudulog sa Diyos. Sana hindi lang sa tuwing dadating as Misa de Gallo at simbang gabi na tayo ay 9 na araw na sunod-sunod na walang paltos, tayo sisimba. At pagkatapos ng 9 days, mag-expect tayo kay Lord, Lord, sana naman. Lord, baka naman, nakumpleto ko po ang 9 days. Kung hindi pa ukol, hindi bubukol. Kung hindi pa ngayon, may tamang panahon. Ang gusto ng Diyos, magsikap ka pa. Manatili ka pa. Huwag kang subuko. Darating din yon. At kapag dumating yon, baka hindi mo sukat akalain yung biyaya na matatanggap mo galing sa Kanya. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang biyaya na palagi tayong lumapit sa Kanya. Bigyan tayo ng grasya ng Diyos na manatili at maging tapat sa Kanya. At nawa, palagi niya tayong kaawaan, palagi niya tayong kahabagan sa bawat sandali ng ating buhay. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Buong puso tayong lumapit sa ating mapagkalingang Ama at hilingin natin sa Kanya na sa pamamagitan niya tayo naway patuloy na maging instrumento ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa,
mga obispo at mga pari, patuloy nawa sila na maging inspirasyon ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating sambayanan, sila naway patuloy na makapaglingkod ng may pagmamahal sa kapwa at sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga kapuspalad, sa mga may sakit, at sa mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, dulot ng pansalansang ng tao sa kalikasan, naway bigyan sila ng Diyos ng sapat na lakas ng pangangatawan at ng isipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pamilya, mabuklod nawa sila ng pag-ibig, pananampalataya at pagdarasal ng sama-sama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng natitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, naway pag-alabin ng Diyos ang bawat puso na patuloy na magtiwala at umasa sa probidensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao sa mundong ito, sila naway magkamit ng kapahingahan kasama ang angkang pinagbuklod ng pag-ibig sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang ang lahat ng mga taong nagmamahal at umaasa sa iyo ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na makakaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Milrey na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ginaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw na utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng mga marangal ang pagsilang naming manunubos na bahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa.